Nagsimula ang kwento sa isang malaking mansyon kung saan ang mga batang babae ay binibenta sa mga mayamang matatandang lalaki sa napakataas na presyo. Bawat isa sa mga lalaking ito ay mga nakakabahalang tao na walang ibang nararapat kundi kamatayan. Pero sa malamig at malupit na mundong ito, tanging pera lamang ang mahalaga. Isang batang babae na may itim na buhok ang umiyak sa kanyang kapalaran, hindi maunawaan kung bakit ipapadala siya ng Diyos sa ganitong malupit na mundo. Ngunit isang magandang dalagang may pilak na buhok na ang pangalan ay Daya ang nagpakalma sa kanya. Sinasabing kailangan niyang maging maganda at hindi dapat umiyak. Sa puntong yon, tinawag si Daya upang ang entablado upang ipakita at masaya siyang umalis habang humuhuni sa kanyang sarili. Ipinakilala siya bilang espesyal na produkto ng gabing iyon na may panimulang halaga na 10 milyong dolyar. Halos lahat ng tao sa subasta ay nagsimulang tumaya kay Daya, dahil gusto nilang magkaroon ng babaeng may kulay pilak na buhok sa kanilang tahanan, ngunit ngumingiti lamang si Daya at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha muna ng susi sa kanyang posas, at agad pagkatapos, lumikha siya ng ripple gamit ang kanyang mahika at nagsimulang magpaputok sa lahat ng nasa bulwagan. Nagkagulo habang nagtakbuhan ang mga tao at ang mga gwardya ay nagmadaling subukang pigilan. Ang babae, sa loob ng dressing room, naguguluhan ng mga babae sa biglaang kaguluhan. Ngunit bago pa makakilos ang gwardya, isa sa mga babae na nagngangalang Tart na nagpapanggap na katulong ay bumasag ng bote sa ulo niya, at nawalan siya ng malay. Lumingon siya at nakita ang dalawa pang gwardya na nakatayo sa may pintuan na agad naglabas ng kanilang mga kutsilyo. Nagdesisyon si Tart na seryosohin ang sitwasyon at naglabas ng sibat mula sa kanyang likuran at nagsimulang kumilos ng may estilo laban sa dalawang goons. Madaling iniiwasan ang kanilang mga atake at tinalo sila at nakuha ang mga susi. Inihagis niya ang mga susi sa ibang mga babae at sinabi sa kanila na tumakbo palayo habang mabilis siyang kumilos papunta sa pangunahing bulwagan. Patuloy na pinapaputukan ni Daya ang sinuman at lahat ng makita niya nang bigla niyang makita ang pinuno ng bugaw na nag-organisa ng subasta at kumuha sa lahat ng mga babae matapos wasakin ang kanilang nayon. Mabilis niyang sinubukan siyang barilin, ngunit naputol ito ng isang atake ng espada na bahagya niyang nailagan gamit ang kanyang ripple, ngunit napatumba siya sa lupa. Napagtanto niya na ang gwardyang ito ay mayroon ding kapangyarihan, ngunit bago pa siya muling umatake, nagpakita muli si Tart at pinigilan siya gamit ang kanyang sibat, ngunit habang dumarating ang mas maraming gwardya, mabilis niya itong itinulak paatras at kinuha ang kanyang revolver bago isa-isa silang paputukan. Mabilis na nagkasundo sina Daya at Tart sa entablado, handa na ang kanilang mga armas, ngunit masyadong marami ang mga gwardya para labanan nilang dalawa. Napagdesisyonan ni Daya na kailangan niyang gumamit ng malawakang atake ng mahika para makalabas sila ng buhay sa lugar na ito kaya sinabi niya kay Tart na pigilan ang mga kalaban, habang nagsisimula siyang bumigkas ng spell. Nagkunwari si Tart na bumalik siya sa isang high school sa Amerika at nagsimulang atakihin ang mga kalaban, habang nakatuon si Daya sa kanyang mahika at sa madaling panahon ay nagawa niyang pasabugin ang mga pader ng mansyon, na nagbigay sa kanila ng daan para makatakas. Sa labas mismo ng mansyon, malapit sa gilid ng gubat, isang dalubhasang mamamatay tao ang pumupuntirya gamit ang kanyang sniper rifle, napapansin ng lahat ng kaguluhan na nangyayari habang napagtanto niya na tama ang kanilang hinala at ang mistress ng mansyon ang siyang salarin na umaatake sa mga nayon. Sinusunog ang mga ito at dinadala ang sinumang magandang babae na kanilang mahawakan. Napagdesisyonan niya na sapat na ang kanyang ebidensya at handa na siyang wakasan ang target, at dahil dito, ginagamit niya ang kanyang mahiwagang mata na nagpapahintulot sa kanya na makita sa loob ng pader, at sa pamamagitan nito, nagawa niyang matuntun ang mistress ng mansyon, na tumatakbo mula sa isang silid patungo sa isa pa sinusubukang takasan ang kanyang kapalaran, hindi alam na ang kanyang kinabukasan ay nakatakda na. Dahil dito, kinalabit ni Lug ang gatilyo, tinamaan siya sa isang headshot. Ibinabalik siya nito sa dati niyang buhay noong isa siyang bihasang mamamatay tao sa Earth, kasama ang kanyang tauhan, kung saan inutusan silang wasakin ang isang grupo ng mga nagbebenta ng droga. Wala siyang kapantay sa pagpapatama habang isa-isa niyang pinapatumba ang mga gwardiya, kahit na magtago pa sila sa likod ng mga sasakyan, pero pagkatapos niyang patayin ang 6 na lalaki, nagligpit na siya at nagsimulang bumalik. Sinabi ng kanyang trainee na kaya pa nilang tapusin ang iba pang miyembro ng mafia, pero sumagot si Lug na inutusan lamang siyang pumatay ng 6 na lalaki, kaya tapos na ang trabaho niya. Sinubukan ng babae na sumagot, pero sinabi ni Lug na tumahimik na lang siya at
Ipinaliwanag na gusto lang ng organisasyon na palitan ang mga pinuno ng mafia sa ngayon, at hindi sila dapat gumawa ng anumang bagay na hindi inuutos sa kanila. Dahil dito, tumahimik ang babae at sumakay sa kotse, ngunit biglang napansin ni Lug ang isang drone na lumilipad sa kalangitan. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso niya habang sumasakay siya sa kotse at umalis, sinasabihan ng babae na ihanda ang kanyang mga armas dahil malapit na silang tugisin. Gaya nga ng inaasahan niya, isang malaking convoy ng mga sundalo ang humabol sa mga Humvee at nagpaputok sa tumatakas na kotse, at agad itong winasak habang sumasabog ito. Apoy, ngunit lingid sa kanila, nakatakas si Lug sa pamamagitan ng pagtalon mula sa umaandar na sasakyan sa huling sandali, nagpanggap na sila ay patay na. Ginagamot ni Lug ang sugat sa binti ng babae at sinabihan siyang magpahinga dahil kailangan nilang umalis pagsikat ng araw. Habang sinusubukang magpahinga, tinanong ng babae si Lug kung bakit siya naging isang assassin. Sagot ni Lug na ipinanganak na siya sa organisasyon mismo, at pinalaki siya upang maging pinakadakilang assassin sa mundo. Nauwi sila sa hindi pagkakasundo tungkol sa veganism o kung anuman kaya napagpasyahan ni Lug na ipakita sa kanya ang karapatan ng isang babae. Ilagay sa kusina habang nakatutok ang baril sa ulo niya. Gulat ang dalaga dahil kahit na siya ang pinakamagaling na assassin sa klase niya, nagawa ng matandang ito na tutukan siya ng baril, at hindi lang yun, nakuha pa ni Lug ang kanyang sariling baril bago niya ito maitutok. Sinabi ni Lug na nagawa niyang agawin ang baril dahil nagtiwala siya sa kanya, na isang malaking pagkakamali dahil maaaring inutusan si Lug na patayin siya para walang ebidensya. Matapos siyang lubusang malampasan, inalis na ni Lug ang baril sa ulo niya at ibinalik sa kanyang bulsa bago humiga. Para makatulog ng kaunti, nakatayo lang ang babae doon nagulat bago kinuha ang baril sa kanyang lalagyan at itinutok pabalik sa kanya. Sinasabi ni Lug sa kanya na matulog na lang, pero nagbabanta ang babae na babarilin siya ng totoo. Tumayo lang si Lug at ipinakita na kinuha na niya ang lahat ng bala sa kanyang baril, muling nagpamalas ng kahusayan, habang nakatayo siya doon nagulat, iniisip ang kinabukasan na gagawa ng sandwiches. Kalaunan noong umaga, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang taguan, kung saan tinawagan niya ang organisasyon na bumati sa kanya sa kanyang huling misyon at nagwi. Bigyan siya ng masayang pagreretiro, inuutusan siyang bumalik agad sa Japan. Kinukuha niya ang 2 peking pasaporte at ilang tiket ng eroplano kung saan matagumpay silang nakasakay. Habang nasa kanyang upuan, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay ngayon, nang biglang lumindol ng malakas ang eroplano at lumabas ang balita na hinayjack ang eroplano. Medyo nagtaka si Lug kaya agad siyang tumakbo papunta sa sabungan, pinatulog ang flight attendant at binuksan ang pinto at nakita ang parehong piloto na patay at ang mga kontrol ay sira. Napagtanto niya na ang organisasyon ay siguradong ganap na alisin siya para walang maiwang problema. Napapangiti siya sa kanyang sariling kapalaran at sinusubukang amaniobra ang eroplano, pero ayaw magpabeya ng organisasyon at nagpadala ng isang fighter jet para habulin sila, pinaputukan sila hanggang bumagsak, habang nalalagot ang huling hininga ni Lug sa mundo. Nakakaramdam siya ng pagkakanulo habang namamatay hanggang bigla siyang nagising sa ibang mundo sa harap ng isang kontrabida na puti ang buhok na tinatawanan siya dahil nagtiwala siya sa organisasyon matapos pagsabihan ng kanyang alipors tungkol sa hindi pagtitiwala sa kahit sino. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinaglalaroan ng hamak na ito, kaya nagtanong siya kung ano ang gusto niya. Sinasabi sa kanya ng Diyosa na siya ang responsable sa mga patay at mayroon siyang 2 pagpipilian ngayon. Ang isa ay ang muling pagkatao sa mundo bilang isang bagong tao nang walang anumang alaala, o maaari niyang piliing muling magkatawang tao sa isang mundo ng pantasya na kasama ang lahat ng kanyang mga alaala kung nangangako siyang gagawa ng isang trabaho para sa kanya. Napagpasyahan ni Lug na sawa na siya sa Earth at sa mga vegan kaya pinili niya ang mundo ng pantasya at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Ang masamang tao ay ngumiti at sinabi sa kanya na kailangan niyang patayin ang bayani na isisilang sa mundo. Medyo nagulat si Lug para marinig yun kaya sinabi ng Diyosa sa kanya na magpakalma at inalok siya ng tsaa. Tinanong niya kung bakit gusto niyang piliin ang mundo ng pantasya at sumagot siya na sa lupa, ipinanganak siya para sa isang layunin lamang, na maging isang assassin. Sinabi sa kanya na isantabi ang kanyang mga iniisip at damdamin at mag-focus sa pagpatay, pero sa pinakadulo, noong malapit na siyang mamatay, nakaramdam siya ng panghihinayang at pagkabigo dahil hindi siya nabuhay ng buhay na gusto niya talaga. Tinanong niya kung anong klaseng bayani ang ipinapapatay sa kanya,
Kaya nagpasya ang Diyosa na ilipat ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong mundong ito diretso sa kanyang utak. Sa isang igla, alam na ngayon ni Lug ang lahat tungkol sa bagong mundo ng pantasya kung saan tila maraming iba't ibang kakayahan ang mga tao, mahika man o pisikal, na maituturing na hindi karaniwan sa Earth. Kabilang sa kanila, ang bayani ay magkakaroon ng napakalakas na maalamat na hanay ng mga kasanayan, na magiging tunay na problema para patayin. Ngunit napagtanto ni Lug na sa ngayon, ang bayani ay medyo mahusay at tila gumagawa ng mabubuting bagay. Tinanong niya kung bakit niya gustong patayin ang bayani at sumagot ang masamang karakter na ang bayani ay patuloy na lalakas ng lalakas hanggang sa isang araw ay magkakaroon siya ng huling paghaharap sa Haring Demonyo. Sa laban na iyon, matatalo ang Haring Demonyo at maghahari ang bayani, ngunit pagkatapos ng 1 o 2 taon, sisimulan ng lumaki ang ulo ng bayani dahil sa kanyang lakas at magiging kasing sama siya ng Haring Demonyo na magdadala ng katapusan ng mundong ito. Gusto niyang pigilan niya yon na mangyari. Nagpasya si Lug na tanggapin ang misyong ito ngunit humiling na bigyan siya ng magandang hanay ng kasanayan upang medyo mas madali ang kanyang trabaho. Sumang-ayon ang Diyosa at binigyan siya ng pinakamagagandang estadistika na maaaring magkaroon ng isang tao kasama ang 5 espesyal na kasanayan sa halip na isa. Hinayaan niya siyang pumili ng kanyang kakayahan at pagkatapos niyang matapos, sinabihan siya na mag-ingat, dahil kahit na mas mataas siya kaysa sa ibang mga tao sa mundong ito na mayroon lamang isang kakayahan, ang bayani ay mas malakas pa rin dahil mahigit 30 ang kanyang kakayahan. Nangako si Lug na mag-iingat at kasabay nito, ipinadala siya sa ibang mundo kung saan siya isinilang sa isang aristokratikong pamilya ng mga marangal na assassin, kasama ang isang magandang ina na nagngangalang Esri at isang ama na master assassin na nagngangalang Sion. Lumipas ang ilang taon at lumaki si Lug bilang isang mahusay na batang lalaki. Lumalabas para mangaso tuwing umaga kung saan natutunan niya ang pinakamahusay na paraan upang manghuli ng hayop. Ay patayin ito sa pamamagitan ng isang tama sa ulo bago pa man malaman ng biktima na siya ay tinutugis. Sa ganoong paraan, ang lasa ng karne ay mas napapanatili. Matagumpay siyang nagbabalik ng isa pang kuneho sa mesa at nililinis ito bago magdesisyon na subukan ang bagong paraan dito. Nagrereklamo ang kanyang ina tungkol sa katotohanang hindi siya masyadong nakakapagluto para sa kanya, ngunit sinasabi niya sa babae na tumahimik dahil may iluluto siya na kahit si Gordon Ramsay ay magugustuhan. Sinisimulan niyang hiwain ang kuneho sa maliliit na piraso habang iniisip niya ang lahat ng sustansya na makukuha niya mula sa pagkain. Katulad ng isang taong mahilig mag-gym, iniisip niya ang paggamit ng karne ng kuneho bilang pangunahing pinagkukunan ng protina. Dahil mababa ito sa taba, pero dahil sa kakaibang lasa nito, hindi ito masyadong masarap. Para itama yun, nagdagdag siya ng maraming herbs at pinatuyong kabute bago ilagay sa loob ng pressure cooker. Habang nagluluto yun, sinimulan niya ang bechamel sauce na natutunan niya habang nagpapanggap na isang master chef contender para mapalapit sa kanyang target na malamang ay yung kalbong hanghang na judge na walang alam sa pagkain. Sa huli, ibinalik niya ang kanyang cream sauce sa stew at inihain sa kanyang pamilya, na gustong-gusto ang ulam at pinilit pa siya ng kanyang ina na ibenta ito sa mga restaurant para kumita. Talagang interesado lang sa pera. Nang gabing yon, sinabi ng tatay ni Lug sa kanya na pumunta sa training room para sa kanyang regular na check-up kaya sumusunod siya sa utos. Bawat linggo, katulad ng aking tiyuhin kapag lasing, tinitingnan ni Cyan ang katawan ni Lug para siguraduhing malakas at maayos ang paglaki ng kanyang mga buto, muscles, at joints. Lumalabas na ang pamilya ni Lug ay mga doktor din ng kaharian, pero sa likod ng mga kurtina ginagamit nila ang kanilang posisyon bilang mga doktor para makalapit sa kanilang target at patayin sila. Ang kanyang ama ay isang istriktong guro at itinuturo sa kanya ang iba't ibang teknik sa pagpapagaling at mga paraan ng paggawa ng hindi maganda, habang pinagtutuunan din ang kanyang pagiging tago, lakas, kamay sa kamay, labanan at husay sa paggamit ng armas. Ito ay lubhang maginhawa para kay Lug dahil sa ganitong paraan hindi niya kailangang magtago habang nagsasanay para talunin ang bida balang araw. Pagkatapos suriin ang kanyang katawan, sinabihan niya si Lug na magbihis muli, pinupuri ang kanyang paggaling at sa wakas ay sinabi sa kanya na maaaring handa na siya para sa operasyon. Labis itong ikinatuwa ni Lug dahil lumalabas na may isa pang sikreto ang kanyang pamilya. Ang ama at mga ninuno ni Lug ay sumailalim sa isang espesyal na operasyon na nagbabago sa kanilang mga mata upang maging isang natatanging sandata, dahil pagkatapos ng operasyon, nagagawa nilang makita ang mana,
magkaroon ng mas mahusay na paningin sa madilim. At malinaw nilang nakikita ang mga nangyayari sa layong ilang daang metro. Hinihintay ni Lug ang sandaling ito at agad siyang pumayag sa operasyon. Pagkatapos ng operasyon, kailangan niyang magsuot ng peering sa loob ng ilang araw, ngunit nang sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang peering, nakita niya ang mundo sa paraang hindi pa niya nakikita noon. Lumingon siya sa kanyang ama at napansin niya na hindi lamang niya nakikita ang daloy ng mana sa katawan ng kanyang ama, nakikita rin niya ang mana na nagmumula sa kanyang sariling katawan. Sinabi ng kanyang ama na nakahanap na rin sila sa wakas ng guro na kayang turuan siya ng mahika, at talagang ikinagagalak ito ni Lug dahil simula nang dumating siya sa mundong ito, gusto na niyang matuto ng mahika. Sa wakas dumating ang araw na makikilala niya ang kanyang guro sa mahika at sa hindi malamang dahilan, nagpa siya ang kanyang ina na bihisan siya bilang isang femboy. Sa kabila noon, siya at ang kanyang pamilya ay naghanda upang salubungin ang kanyang guro, na inaasahan niyang isang matandang lalaki, na may pangalan sa listahan ni Epstein. Ngunit dahil siya ay nasa isang anime, syempre nakakuha siya ng isang magandang babaeng may kulay pilak na buhok na nagngangalang Daya bilang kanyang guro. Tila hindi humanga si Lug at nagtataka kung mahusay nga ba si Daya. Na nararamdaman ni Daya at nagpa siya siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang isa sa 5 pinakamagaling na salamangkero sa kaharian sa pamamagitan ng paglikha ng malaking pagsabog sa malapit. Kinabukasan, formal na nagpakilala si Lug kay Daya, na nagsabi sa kanya na huwag nang magpakapormal dahil 3 taon lang naman ang agwat nila. Pagkatapos, binigyan niya ito ng maliit na bowl ang kristal na kayang mag-imbak ng mana at hiniling sa kanya na ibuhos dito ang lahat ng kanyang mana. Sumunod si Lug at sinimulan niyang ibuhos ang kanyang mana sa bowl ang kristal, at humanga si Daya dahil mukhang malaki ang kapasidad niya sa mana. Gayunpaman, humanga na siya bago pa kay Lug, ipinakita kung gaano siya kalupit. Nadagdagan niya ang kanyang kapasidad ng mana ng 1,000 beses dahil sa patuloy na pagsasanay, at patuloy niyang binubuhusan ang maliit na kristal na bola ng mas maraming mana kaysa kaya nito. Kinakabahan si Daya nang makita niya itong nagkakaroon ng lamat at sinabi sa kanyang itapon ito sa malayo hanggat maaari. Agad na ibinato ni Lug ang bola ng mataas sa langit, na iligtas ang mansyon ng kanyang pamilya mula sa pagkasira sa loob lamang ng ilang segundo. Ang malakas na pagsabog ay yumanig sa lahat sa loob ng ilang kilometro, at natakot si Daya sa mga kakayahan ng kanyang mga estudyante ngayon. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang mga magulang na tumatakbo doon. At nagtatanong sila kung ano ang nangyari. Sinusubukan ni Daya na takpan si Lug, sinasabing dapat sana ay mas nag-ingat siya, pero lumalabas na sobrang ipinagmamalaki ng mga magulang ni Lug ang kanyang mahika. Sabi ni Cyan na maganda ang spell, pero mas angkop ito para sa labanan, pero kailangan nila si Lug para maging isang tagapatay. Hinihiling niya kay Daya na turuan siya ng ilang spell na makakatulong doon at umalis agad. Hindi makapaniwala si Daya kung gaano sila kasuporta dahil papagalitan siya ng husto kahit makabasag lang siya ng baso. Pero tinatanong siya ni Lug kung mayroon pa siyang mga crystal ball na katulad nito. Tumanggi siya, sinasabing sa kanya na sila ay napakahalaga at hindi nila ibinibigay basta-basta sa kahit sino. Sa gabi, iniisip ni Lug kung paano siya makakakuha pa ng mga bowl ang kristal dahil magagamit niya ang mga ito para talunin ang bayani. Bigla, kumatok si Daya sa kanyang pinto, at ang sumunod na nangyari ay natutulog silang magkasama. Sinabi ni Daya sa kanya na bilang kanyang guro, kaya niyang utusan siya na gawin ang kahit ano, at nagpa siya si Lug na sundin ang kanyang utos para iwas gulo. Kinabukasan, oras na para alamin ang mga katangian ni Lug, at pinakiusapan siya ni Daya na magbuhos ng kaunting mana sa isang bowl ang kristal. Tinitingnan niya kung may katangian siya ng apoy at tubig, at si Lug ay positibo sa pareho. Tuwang-tuwa si Daya para sa kanya dahil bihira ang mga taong may 2 elemento, ngunit pinakiusapan niya itong magpasuri rin para sa 2 elemento pa. Gulat na gulat si Daya nang malaman niyang mayroon si Lug ng lahat ng 4 na pangunahing elemento, ngunit natuwa rin siya na makatagpo ng isang napakagaling na estudyante. Sunod, tinuruan niya itong gawing partikular na elemento ang kanyang mana, simula sa elementong lupa. May kasama itong pagtuturo na medyo personal, para sa hinaharap na PDF file na ito kay Lug, ngunit parang nagustuhan naman niya. Dahil sa kanyang paggabay, nagawa niyang gawing elementong lupa ang kanyang mana. At bigla na lang sumulpot ang isang salamangka sa kanyang isipan.
Sinasabi ni Daya sa kanya na yun ang unang salamangka na ipinadala ng Diyos sa kanyang utak matapos niyang mabuksan ang kanyang mahika. Hindi niya alam kung paano basahin ang mga salitang sumulpot sa kanyang isipan, kaya ipinakita ni Daya sa kanya sa pamamagitan ng halimbawa, at nagawa niya itong gayahin ng medyo tama sa unang pagsubok pa lang. Patuloy siyang nagprakti hanggang sa makabisado niya ang salamangka, at tuwang-tuwa si Daya para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na habang mas nagpaprakti siya, mas maraming salamangka ang direktang ililipat ng Diyos sa kanyang utak. Gayunpaman, tinanong siya ni Lug kung maaari niyang isulat ang mga salamangkang alam niya upang masubukan niya. Paghuhulog sa kanila, naaakit si Daya sa ideya, at nang isulat niya ang spell para lumikha ng bakal, nagagawa ni Lug na bigkasan ito ng perpekto kahit hindi ipinadala ng Diyos sa kanya ang spell. Hindi niya maisip na hindi niya naisip yun dati, at iniisip ni Lug na marahil ito ay isang uri ng mekanismo sa mundong ito na pumipigil sa mga tao na isipin na kaya nilang gawin ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng wika ng mga spell, at kaya niya lamang bigkasan ang mga salita habang natututo siya mula kay Daya, na hindi masyadong mabisang paraan, kaya hinihiling niya sa kanya na isulat ang lahat ng mga spell na alam niya upang masubukan niyang alamin. Sinimulan ni Daya na isulat ang mga orasayon para lumikha ng iba't ibang salamangka at maghanap ng koneksyon sa mga numero sa mga ito. Agad na napagtanto ni Lug na ang mga numero ay tumutukoy sa mga bagay tungkol sa pisika, tulad ng temperatura kung kailan natutunaw ang mga metal, at ipinaliwanag niya ito kay Daya. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang kaalaman para maintindihan ang pisika, at hindi ko siya masisisi dahil pareho kami. Sa anumang paraan, napagtanto ni Lug na maaari siyang lumikha ng isang orasayon para gumawa ng ginto na hindi pa alam ni Daya. Pinakopya niya sa kanya ang mga halaga sa wika ng orasayon, ngunit nang subukan niyang bigkasan ito, bigla siyang nanghina at bumagsak. Si Lug naman ay sinusubukan niyang gawin ang spell mismo, at nakakagulat, nakakagawa siya ng gintong laryo ng walang problema. Bigla niyang napagtanto na dahil yun sa napili niyang B-rank skill na Spellweaver na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga bagong spell. Gayunpaman, matapos siyang makita ni Daya na gamitin ang spell minsan, kaya rin siyang gayahin ni Daya, at pareho silang natuwa dahil nakahanap sila ng paraan para lumikha ng mga bagong spell ng sama-sama. Dahil doon, patuloy na nagsasanay sina Lug at Daya habang lalong nagiging malapit sa isa't isa. Sa huli, nakalikha si Lug ng pinaka-Amerikanong spell na may isip, at lumikha ng isang baril na kayang magpaputok ng mga balang tungsten. Daya, kaya rin niyang gawin yun, pero hindi pa rin kontento si Lug sa lakas, kaya hinijitin pa niya ang sarili niya at gumawa ng kanya na kayang wasakin ang target mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang araw, mahigpit na kumakapit si Daya kay Lug sa gabi dahil kailangan na niyang umuwi kinabukasan. Gusto niyang manatili sa piling niya magpakailanman, pero hindi yun talaga maaari. Sa halip, binigyan siya ni Lug ng isang magandang kutsilyo na gawa sa titanium alloy bilang regalo para maalala siya, at bilang kapalit, binigyan naman siya ni Daya ng isa sa mga pambihirang crystal ball. Pagkatapos noon, pinapanumpa niya si Lug sa pinky promise na pupuntahan siya nito kapag talagang gustong makita siya. Kinabukasan, umalis si Daya papunta sa kanyang tahanan, at pagkaalis niya, napagdesisyonan ni Sean na sapat na ang lakas ni Lug para matuto pa tungkol sa negosyo ng kanilang pamilya. Dinala niya ito sa isang kulungan na may mga bilanggo na naghihintay ng kamatayan, sinasabi na ginagamit sila bilang mga sanayan para siguraduhin na hindi magdadalawang isip ang mga asasin na pumatay ng kahit sino. Ito ay nagdulot ng kuryusidad kay Lug, at tinanong niya ang kanyang ama kung bakit hindi siya sinanay para sugpuin ang kanyang mga emosyon at maging isang makina ng pagpatay. Dahil kung ganoon ay hindi siya magdadalawang isip kailanman. Sinabi ni Sean sa kanya na sila ay mga tao at hindi mga kasangkapan, at hindi sila pumapatay ng isang tao dahil lamang sa ay iniutos sa kanila. Sinusuri nila ang mga krimen ng kanilang target at nagpapasya kung ang pagpatay sa kanila ay tunay na makakatulong sa kanilang kaharian, at para doon, kailangan nila ang kanilang pagkatao. Naguguluhan si Lug dahil ito ang mismong kabaligtaran ng natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng ilang minuto, dinala siya ni Sean sa isang silid at sinabi sa kanya na oras na para madagdagan niya ang kanyang bilang ng napatay mula 0 sa 1. Dinala niya siya sa isang babaeng nakaupo sa silya at sinabi na nakagawa siya ng maraming krimen tulad ng pagnanakaw, pangho-hold up, pagpatay, at panununog.
Sinabi ni Sean sa kanya na huwag mag-atubili kahit na nagmamakaawa ang babae at sinasabi na ito isang aksidente lang. Gayunpaman, alam ni Lug kung kailan nagsisinungaling ang isang tao, at hiniwi niya ang kanyang pulso gamit ang kanyang matalas na kutsilyo para mamatay siya ng hindi gaanong masakit dahil sa pagkawala ng dugo. Nawala ng kontrol ang babae dito at tinapos ang kanyang pag-arte para sampain siya, na ikinainis ni Lug, at ibinato niya ang kutsilyo sa kanyang ulo para siguraduhin hindi na niya pahirapan ang kanyang mga tainga. Pagkaraan ng ilang buwan, dumalo si Lug sa pista ng ani kasama ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya layunin na mag-enjoy sa pista o alamin ang tungkol sa ekonomiya ng kanilang lupa. Sa halip, gusto niyang makahanap ng isang taong may mana, upang ma-recruit niya sila bilang kanyang katulong sa kanyang misyon na patayin ang bayani. Mabilis siyang nakahanap ng isang taong may mana, ngunit dahil ito ay isang pangit na matandang lalaki at hindi isang cute na babae, agad na pinindot ni Lug ang skip button sa kanya. Wala na siyang nakita pang may mana pagkatapos noon, kaya nagpasya siyang maging mas matyaga sa kanyang paghahanap. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagsisimula ng lumamig ang panahon, umalis si Lug para manghuli ng ilang hayop upang makapag-imbak sila ng pagkain para sa taglamig. Pagdating niya sa kagubatan, nakaramdam siya ng ilang buhay na nilalang sa malapit, at sa pamamagitan ng paglapat ng kanyang tainga sa lupa, ang baliw na ito ay tila nakakaya. Para malaman na ito ay isang grupo ng mga lobo na pumapalibot sa kanilang biktima. Nagpasya siyang agawin ang biktima sa kanila, ngunit nang marating niya ang kinaroroonan nila, natuklasan niyang sinusubukan palang kainin ng mga lobo ang isang walang kalaban-labang babae. Nagpasya si Lug na iligtas muna siya at agad na binaril ang lobong umaatake sa kanya. Pagkatapos ay ginawa niya ang superhero landing mismo sa harap niya para umani ng aura at saka sinabi sa kanya na hawakan ang kanyang gamit habang nagsasanay siya ng kanyang mga kasanayan sa mga lobo. Mabilis na tinapos ni Lug ang mga lobo bago bumaling sa babae. Tinanong niya ito kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya dito, at ang babae ay nahihiyang. Sinabi sa kanya na talagang mahirap ang kanyang pamilya, at pinalaya siya sa bahay para bawasan ang isa pang bibig na pakakainin sa panahon ng taglamig. Nabalitaan niya na mayaman ang teritoryo ng pamilya ni Lug, kaya sinubukan niyang tawirin ang gubat para marating yun, at doon siya natagpuan ng mga lobo. Naawa si Lug sa dalaga at ipinaghanda siya ng lugaw. Sinabi niya na dahan-dahanin niya ang pagkain kung gusto pa niya ng isa pang mangkok, at saka siya nagtungo para alisan ng dugo at balat ang mga lobo. Pagbalik niya sa dalaga, sinabi niya na siya ang anak ng marangal na pamilyang nagpapatakbo sa lugar na ito, at tuwang-tuwa ang dalaga nang marinig yun. Sinabi niya na isa itong tanda mula sa langit dahil kahapon. Nagkaroon siya ng panaginip na makakatagpo siya ng isang importanteng tao malapit na. Biglang tanong ni Lug sa kanya kung gusto niyang sumama sa kanya, dahil kung ganon, hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa pagkain. Tuwang-tuwa ang babae na marinig ito, ngunit tinanong niya si Lug kung sigurado ba talaga siya sa alok. Sumagot siya na gusto niya itong sumama, at napaluha ang babae dahil kahit ang mga magulang niya ay ayaw sa kanya. Gayunpaman, bago siya tanggapin, malinaw na sinabi ni Lug sa kanya na isa siyang mamamatay tao, at marami pa siyang papatayin sa hinaharap. Sinabi niya na kung gusto niyang sumama, kailangan niya siyang tulungan sa kanyang trabaho, at kung hindi niya magawa yon, hindi niya siya maisasama. Tuwang-tuwa ang batang babae na tanggapin ang alok dahil si Lug ang unang tao sa buhay niya na nagnais sa kanya. Habang hinahawakan niya ang kamay nito, nagpakilala siya bilang Tart, at tinanggap siya ni Lug. Ngunit hindi sinabi ang tunay na dahilan kung bakit niya ito gusto. Lumalabas na may mana si Tart, at iyon ang dahilan kung bakit nag-abala si Lug na ipagmalaki ang kanyang lakas, pakainin siya, at maging ibunyag ang kanyang mga sikreto sa kanya upang magtiwala siya rito. Bahagi ito ng kanyang nakagawiang paraan ng pag-impluwensya, at siniguro niyang si Tart mismo ang nagdesisyon na sumama sa kanya upang hindi siya nito tradorin sa hinaharap. Pagkaraan ng 2 taon, naging katulong na ni Lug si Tart, na tumutulong sa kanya hindi lamang sa kanyang trabaho kundi pati na rin sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa ilalim ng pagsasanay ni Lug, naging mahusay siyang asasin, ngunit ang tanging sandata na magaling siya ay ang sibat. Alam ni Lug na ang sibat ay hindi isang ideal na sandata para sa isang asasin dahil hindi ito maitago ng maayos, ngunit gusto pa rin niyang gumaling si Tart higit pa sa kung ano siya ngayon. Isang gabi, nakita niya itong palihim na nagsasanay ng kanyang kasanayan sa kutsilyo, at humingi ng paumanhin si Tart sa pagpunta sa silid pagsasanay nang walang pahintulot niya.
Sinabi niya na gusto niyang maging mas kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit sinabi ni Lug na tumigil siya. Nag-alala si Tart, iniisip na itatakwil siya ni Lug para bang kanyang pamilya, ngunit sa halip, lumikha siya ng isang tiklop na sibat gamit ang kanyang mahika, sinasabi sa kanya na gamitin na lang ito. Habang ginagamit ni Tart ang kutsilyo, kaya niyang wasakin ang mga gamit sa pagsasanay, at kahit si Lug ay humanga sa kanyang galing at pagtuon. Ilang linggo ang lumipas, nagpunta sina Lug at Tart sa palengke, at lahat doon ay malaki ang utang na loob kay Lug. Tinutulungan niya sila sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga bagong uri ng pataba para sa kanilang mga pananim at sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika upang magbigay ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Binibigyan siya ng mga tao ng kanilang mga ani bilang regalo, at pagbalik ni Lug sa bahay, mas maraming pagkain sa kanyang karwahe kaysa kayang tapusin bago ito masira. Pinupuri siya ni Tart, sinasabing ginagawa niya ang lahat para tulungan ang kanyang mga nasasakupan, ngunit sumagot si Lug na ang pagtulong sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay tungkulin niya bilang isang maharlika. Sinabi niya sa kanya na ang pagprotekta lamang sa kanila mula sa mga halimaw at bandido ay hindi sapat para makuha ang kanilang mga puso, kaya kailangan din niyang gawin ang mga bagay na ito. Humanga si Tart sa kanya, dahil ang maharlika ng rehiyon kung saan siya nagmula ay sa Kim, at wala siyang pakialam sa kanyang mga tao. Nang gabing yun, nagtago si Lug ng ilang magic crystal ball sa kanyang imbakan. Sinuri niya ang kristal na bola na iniwan sa kanya ni Daya at humanap ng paraan para siya mismo ang gumawa ng mga iyon. Ngayon, libo-libo na ang kristal na bola niya, punong-puno ng mahika kung sakaling kailanganin niyang gamitin bilang pananggalang. Saka naman, dumating si Tart sa kanyang silid at sinabing ipinatawag siya ng kanyang ama sa silid ensayo. Pagdating ni Lug sa silid ensayo, dumiretso na si Cyan sa punto at tinanong siya tungkol kay Tart. Sagot ni Lug na naging bihasa na ito para magsagawa ng maliliit na misyon ng mag-isa, pero hindi iyon ang interes ni Cyan. Nakuha ni Lug ang ibig niyang sabihin at sinabi sa kanyang siya ay hindi isang especially iya na ipinadala ng ibang marangal na pamilya para nakawin ang kanilang mga pamamaraan. Tinitiyak niya sa kanyang ama na binabantayan niya itong mabuti, at ang kanyang kilos ay hindi nagpapakita na nagsisinungaling siya tungkol sa kahit ano. Mabuti, natutuwa si Cyan na marinig yun dahil kung si Tart ay isang especially iya, kailangan nilang pigilan siya. Ngunit sayang naman dahil napakabihira na makahanap ng ordinaryong tao na may mana. Iniisip pa rin niya na maraming nagkataon sa kung paano nagkakilala si Lug at Tart, pero ngayon ay naniniwala na siya na marahil ay isang himala ang nagdala sa kanila. Kasabay nito, sinabi ni Cyan kay Lug na ipinatawag niya siya para sa kanyang susunod na pagsasanay, na isa ring espesyal na pagsubok. Sinabi niya sa kanya na kung mapasa niya ang pagsubok na ito at pagkatapos ay isa na lamang pagsubok, makakatapos na siya sa kanyang mga aralin at magiging ganap na asasin na handang tumanggap ng mga misyon. Masayang tinanggap ni Lug ang misyon, na naging oras ng pagsasama ng mag-ama sa pamamagitan ng pagsubok ng kanilang lakas. Pumunta silang parehos sa kagubatan upang maglaban na parang mga asasin, at napagtanto ni Lug na ang makakita sa isa't isa ang magkakaroon ng malaking kalamangan. Agad siyang natalo sa kanyang ama dahil nakita siya ni Cyan at binaril. Mga panas sa kanya bago pa man niya mapansin. Si Lug ay nagsimulang tumakbo palayo habang tinitingnan ang direksyon kung saan nagmula ang mga pana. Mabilis niyang natagpuan ang kanyang ama at ibinato ang kanyang kutsilyo sa kanya, ngunit madali niya itong naharang. Si Lug ay bumaba sa lupa upang atakihin siya, umiiwas sa unang pag-atake mula sa kanyang ama. Gayunpaman, habang sinusubukan niya siyang atakihin, binigwasan ni Cyan ang kanyang tuhod. Kahit papaano ay nagawa ni Lug na sip-ain siya at makatakas. At salamat sa kanyang mahikang nagpapagaling, mabilis niyang naibalik ang kanyang binti sa kondisyon para sa laban. Patuloy siyang nagtatago habang iniisip na siya ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa kanyang ama, at mayroon din siyang karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang napapaatras dahil nagagamit ni Cyan ang kanyang mahiwagang mata upang hulaan ang kanyang mga galaw. Hindi ito gumagana tulad ng Sharingan, pero nakikita niya ang maliliit na pagbabago sa kanyang katawan para malaman kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa sandaling yun, nararamdaman niyang papalapit si Cyan sa kanya, kaya sinubukan niyang tumakas, na nagdulot ng isang patibong. Naiwasan ni Lug ang patibong, pero lumalabas na isa itong panlilinlang, at ang tunay na atake ay galing kay Cyan,
na muli na naman siyang nagawang panatilihing alerto. Nagawa siyang sip-in ni Lug sa pagkakataong ito, at naglaho si Cyan sa gubat. Pagkatapos, nagpasya siyang mas nakatuon sa paghula ng mga galaw ng kanyang ama kaysa sa kanyang sariling paggalaw at nakatayo malapit sa isang puno. Nararamdaman niya ang dalawang pinagmumula ng uhaw sa dugo, at sa sandaling yon, isang kutsilyo ang lumipad patungo sa kanya mula sa kanan. Naiwasan ito ni Lug, ngunit nakita niyang may kutsilyo ring paparating mula sa kaliwa. Karaniwan, iisipin niyang pinupuntirya siya ni Assassin Daddy sa kanyang mas mahinang panig, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang isa rin itong pain dahil itinatago ng tunay na assassin ang kanyang uhaw sa dugo kapag papatay. Nasangga ni Lug ang kutsilyo sa tamang oras nang sumugod ang kanyang ama mula sa likuran. Sinaksak ni Cyan ang kanyang balikat, ngunit dahil may patalim si Lug sa kanyang lalamunan, inaamin niyang talo siya sa laban. Pagkatapos, ginagamot ni Cyan ang sugat ni Lug, bahagyang nadismaya na natalo siya ng kanyang anak, na hindi pa man lang nagbibinata. Iniisip niya na maganda itong senyales para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, dahil nagpigil pa nga si Lug sa laban sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mahika. Sabi ni Lug, kung gumamit siya ng mahika, mawawala ng saysay ang laban, dahil hindi na ito magiging pagsubok sa kanyang kakayahan bilang kanyang assassin. Napagtanto ni Cyan na malaki na ang kanyang anak, at ipinapahayag niya na siya ay mayroon ng wala nang natitira para ituro sa kanya. Sinasabi niya kay Lug na handa na siyang kumuha ng totoong mga trabaho, at ang tanging kailangan niya ay karanasan para lumakas. Pagkatapos ng araw na yon, sinimulan ni Cyan isama si Lug sa kanyang mga paglalakbay sa labas, kung saan pinaparusahan nila ang masama at sakim na mga maharlika dahil sa kanilang mabibigat na krimen. Habang ang kanilang lihim na trabaho ay ang pagkitil ng buhay, ang kanilang pang-araw-araw na trabaho ay ang pagliligtas ng buhay. Madalas na iniimbitahan si Cyan sa mga bahay ng mga maharlika dahil siya ang pinakamahusay na doktor sa kaharian, at isinasama niya si Lug upang mapansin niya kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginagawa ng mga maharlika sa kanilang seguridad. Habang sila ay pabalik mula sa isang bahay ng pasyente isang araw, sinabi ni Cyan kay Lug ang tungkol sa kanyang huling pagsasanay at pati na rin ang kanyang huling pagsubok bago siya makapagsimulang kumuha ng trabaho ng mag-isa. Sinabi niya sa kanya na ang mga assassin ay hindi palaging pumapasok sa likod, dahil minsan nagbabalat kayo sila para pumasok sa harap at patayin ang kanilang target sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang tiwala. Alam na alam ni Lug ang teknik na ito, at tinanong niya ang kanyang ama kung gusto ba siyang maging isang chef dahil magaling siya dito. Gayunpaman, gusto ni Cyan na magpanggap siya bilang isang mangangalakal dahil ibinababa ng mga maharlika ang kanilang depensa sa paligid ng mga mangangalakal na makakakuha sa kanila ng item na gusto nila. Gumawa na siya ng isang siguradong pekeng pagkakakilanlan para kay Lug bilang ilig. Si Bowler, ang anak ng isang kilalang pamilyang negosyante. Ang pinuno ng pamilya Bowler ay may utang na loob sa kanya, kaya pumayag sila sa kanyang mga hinihingi, at handa silang sanayin si Lug bilang isang negosyante sa loob ng susunod na 2 taon. Di nagtagal pagkatapos nyon, naghanda si Cyan ng isang party para kay Lug dahil aalis na siya para sa kanyang huling pagsubok. Lahat ng mga sangay ng pamilya na sangkot sa negosyo ng pagpatay ay naruroon sa okesyong ito, at habang lahat ay masaya na marinig kung gaano katalino si Lug, isang lasing na pasaway na nagngangalang Rana ay inis sa kanya. Ibinato niya ang kanyang basyong baso ng alak kay Lug, na madali namang nasalo ito. Sinubukan ng tatay ni Rana na pigilan siya, pero sinasabi niya na hindi niya matanggap si Lug bilang tagapagmana ng pamilya. Sabi niya na pagkatapos mamatay ang unang anak ni Cyan, siya dapat ang pumalit bilang tagapagmana, at hindi makatarungan na may isang mas mahina sa kanya na kukuha nito sa kanya. Sabi ni Cyan na pagdedesisyonan nila kung sino ang mas malakas sa pamamagitan ng laban, at agad siyang nagbigay ng utos na magsimula ng laban. Hindi pa nga handa si Rana nang mapansin niya na nasa likod na niya si Lug na may kutsilyo sa kanyang leeg. Bahagya siyang sinugitan nito bilang babala, pero nang ipahayag ni Cyan na tapos na ang laban, binitawan niya si Rana. Itong lasing na Karen naman, ay hindi pa natututo sa kanyang leksyon, at sumugod siya kay Lug, na nagpabagsak sa kanya at sinira ang kanyang braso. Ginamit ni Cyan ang pagkakataong ito para mag-ipon ng aura para sa kanyang anak, sinasabing ganito dapat lumaban ang mga assassin, at walang sino man dito ang makakatalo kay Lug sa laban. Gayunpaman, may ibang iniisip si Lug, at kalaunan ng gabing yun,
inanyayahan niya si Rana na magkita sa hardin. Dahil wala na siyang tama, napagtanto ni Rana na naging bastos siya kanina. Sabi niya na frustrated pa rin siya na matalo sa isang bata na mas bata sa kanya ng 4 na taon kahit na siya ang pinakamalakas sa mga sangay ng pamilya, at sinabi ni Lug sa kanya na maganda ang kalagayan niya, dahil ang kanyang ama, na pinakamalakas na assassin sa kanilang pamilya hanggang ngayon, ay natalo sa isang taong 30 taon ang tanda sa kanya. Nagulat si Rana nang malaman na totoo ang mga tsismis tungkol sa pagkatalo ni Lug kay Cyan, at pagkatapos ay inalok siya ni Lug. Sinabi niya sa kanya na maging tauhan niya, hindi bilang isang assassin kundi bilang isang knight, dahil mas mahusay ang kanyang paghawak ng espada kaysa sa kanyang mga palihim na kasanayan. Maaaring mayabang si Rana, pero hindi siya tanga, at tinanggap niya ang alok na maging kanang kamay ng magiging pinuno ng pamilya. Kinabukasan, umalis si Lug sa kanyang paglalakbay para magsanay kasama ang pamilya Bowler, at sama-sama si Daya sa kanya. Di nagtagal, nakarating sila sa bayang pangkalakalan na Melchu, at binago ni Lug ang kulay ng kanyang buhok habang lubusan niyang tinatanggap ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang mangangalakal. Samantala, sa bayan, isang babaeng bughaw ang buhok na nagngangalang Maha ang nagpapatakbo ng maliit ngunit kumikitang negosyo. Ang kanyang yumaong ama ay isang mangangalakal, at natutunan niya ang mga batayan ng negosyo mula sa kanya. Kaya ngayon, pinamumunuan niya ang isang maliit na grupo ng mga ulila na nag-aalok na maglibot sa mga bisita sa lungsod. Hindi ito gaanong kalakihan, ngunit ito ay marangal na trabaho, at sa ilalim ng pamumuno ni Maha, ang kanyang mga kaibigan ay nagkakaroon ng mas magandang buhay kaysa mamuhay sana sila. Pangarap ni Maha na yumaman para makabili ng bahay para sa kanilang lahat, at masaya ang lahat. Pero biglang, sumulpot ang mga masasamang loob sa harap ng kanilang kuta. Hayagan nilang sinabi na balak silang kunin, at sinugod sila ni Maha gamit ang kanyang kapangyarihan, sinabihan ang kanyang mga kaibigan na tumakas. Sinubukan din niyang tumakas, pero nahuli siya ng mga masasamang loob kasama ang 2 niyang kaibigan. Agad nila silang dinala sa isang ampunan sa labas ng bayan, na pinamumunuan ng isang masamang tao na nagngangalang Torren. Sinabi niya sa kanila na magiging parte na sila ng kanyang ampunan mula ngayon. At ang batang may mga pilik mata na gaya ni Maha ay sumugod sa kanya, sinasabing hindi nila kailangan ang tulong niya dahil maayos naman sila. Sinuntok siya ni Torren, sinasabing sino man ang sumuway sa kanya o tangkaing tumakas ay paparusahan. Si Maha at ang iba pa ay itinapon sa isang silid kung saan naroon na ang iba pa nilang kaibigan. Nagtataka sila kung bakit may dumukot sa kanila para ilagay sila sa isang ampunan, ngunit sinabi ng isang babae na ang asawa ng Panginoon ay nagpapatakbo ng isang kawanggawa at nagpopondo ng mga ampunan, kaya dinukot sila ni Torren para kumita ng pera ng madali. Sa sandaling yun, inihagis ng isa sa mga masasamang loob ang isang bag ng gulay sa loob ng ang silid, sinasabi sa kanila na yun ang kanilang pagkain para sa buong linggo. Habang ang iba ay nawawalan ng pag-asa, sinasabi ni Maha sa kanila na dapat silang magsimulang magluto. Habang sila ay nakaupo para kumain, iniisip ng mga bata na palagi nilang gusto ng bubong sa kanilang mga ulo pero hindi sa ganitong paraan, at nag-aalala sila tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanila mula ngayon. Ang lahat ng iyon ay nangyari mga ilang taon na ang nakalipas, at ngayon, lahat ay medyo malaki na. Sila ay ginagamit bilang mga katulong sa paligid ng ampunan at pinipilit ding manahi ng mga damit para ibenta sa palengke. Ang mga hindi makapagtrabaho ng maayos ay pinapagalitan ng mga tauhan, pero sinasabi ni Torren sa pinuno, maging mabait ang masamang loob sa kanila dahil kailangan niya silang nasa perpektong kalagayan para sa kanyang susunod na proyekto sa negosyo na kinasasangkutan ng pagbebenta sa kanila sa mga taong may masamang intensyon. Isa-isa, dinaranas ng lahat ng kaibigan ni Maha ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang buhay, at ang isa sa kanila ay labis na nasaraan ng loob kaya sinugatan niya ang kanyang mukha gamit ang isang karit upang walang sino man ang gustong bumili sa kanya. Makalipas ang ilang taon, narinig ni Maha si Torren na nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan tungkol sa kung paano naabot na ni Maha ang edad upang magkaroon ng sarili niyang mga parokya na ngayon. Natakot siya nang maalala niya ang nangyari sa lahat ng kanyang mga kaibigan at tumakbo sa kamalig upang saktan din ang kanyang mukha. Gayunpaman, biglang sumulpot si Lug sa likod niya, sinasabihan siya ng mga linyang nakakakilabot tungkol sa pagkasira ng kanyang mukha dahil sa luha. Di nagtagal, nakahanay na ang lahat ng mga babae sa harapan niya habang ipinapakilala siya ni Torren bilang anak ng Ballard Trading Company,
na gustong kunin ang isang babae bilang kanyang katulong. Umasa ang lahat maliban sa babaeng nasugatan ang mukha, pero si Maha lang ang interesado kay Lug. Inalok niya itong maging kanyang katulong, at nag-alangan si Maha dahil sa tingin niya ay hindi makatarungan sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nakipag-usap si Lug kay Torren, na nagsabi sa kanya na kailangan ng babae ng panahon para maging handa, kaya dapat bumalik siya pagkalipas ng 3 araw para sunduin siya. Kinakabahan si Maha nang mapagtanto na balak ng masamang tao na ipagbili siya sa mga taong may masamang intensyon at saka siya gahasain, pero hindi siya naglalakas loob na magsalita sa harap niya. Tinanggap ni Lug ang mga kondisyon pero pinaalala kay Torren na dahil binili na niya si Maha, parte na siya ng kanyang pamilya. Nang gabing yun, inihahanda si Maha para dalhin sa kanyang unang parokyana, at sa loob ng karwahe, sinimulan ni Torren na lapastanganin siya. Sinasabi na kung dumating sana ang bata pagkalipas ng 1 buwan, mas malaki sana ang nakuha niyang halaga sa kanya. Iniisip ni Maha si Lug at kung paano niya ayaw, sino man nalapastanganin siya bago siya sumama rito. Iyon biglang gumigising sa kanyang kapangyarihang mahika, at itinutulak niya si Torren, pinipilit ang sarili palabas ng karwahe. Tumatakbo siya sa kagubatan, ngunit naabyutan siya ng pinuno ng mga masamang loob dahil kaya rin itong gumamit ng mana. Nagmamakaawa si Maha na palayain siya, ngunit pinipigilan siya nito, sinasabi na baka dapat daw ay siya muna ang magsaya sa kanya. Bigla, dumating si Lug doon at tinabig ang lalaki, sinasabi kay Maha na kailangan niya itong sumama sa kanya agad. Dumating din doon si Torren na tumatakbo, sinasabi kay Lug na hindi nito pwedeng kunin ang babae ngayon. Gayunpaman, nang ipahayag ni Lug na siya, ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang pamilya, kaya inutusan ni Torren ang kanyang tauhan na atakihin siya. Sumugod ang masamang tao kay Lug, na madaling bumali sa kanyang braso. Sinalakay naman siya ni Torren, at madali ring napigilan ni Lug, pero sa halip na patayin, pinili niyang ipaubaya siya sa batas. Sa kabilang banda, nagpanggap si Tart na si Maha at dinalaw ang bahay ng lalaki, pero may mga bantay siya sa likod niya na umaresto sa lalaki. Kinabukasan, si Torren at ang buong grupo niya ay inaresto, at ang mga babae ay nakalaya na muli. Pinagaling pa ni Lug ang peklat sa mukha ng babae bilang pabor kay Maha, na kailangang iwanan ng kanyang mga kaibigan upang sumama sa kanyang Prinsipe Charming. Pagkalipas ng ilang araw, nagsagawa ng operasyon si Lug sa tunay na anak ng Bowler House, ngunit ipinagbawal niyang sabihin ito kanino man. Lubos na nagpapasalamat ang pinuno ng pamilya kay Lug, at tinanong niya kung paano niya ito mababayaran dahil ang mabubuting negosyante ay hindi tumatanggap ng anumang bagay ng libre. Hiling lang ni Lug na payagan siyang panatilihin ang kanyang pamilya bilang isang lugar na masisilungan kung sakaling mapahamak siya dahil sa pagtatangka sa kanyang buhay. Natuwa si G. Bowler na marinig yun, at bigla niyang naalala na natapos na rin niya ang papeles para sa pag-ampun kay Maha sa pamilya. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinakita ni Bowler kay Lug ang plano ng ayos ng kanilang sariling tindahan. Ipinapaliwanag niya na sinubukan nilang gawing tindahan ng alak noong una, pero bigo ito, at ngayon gusto nilang gawin itong ibang tindahan. Inatasan ni Bowler si Lug na patakbuhin ang tindahan na ito dahil nagtitiwala siya sa kanyang kakayahan at pagkatao. Masayang tinanggap ni Lug ang gawain, at kalaunan, sinabi niya ito kina Tart at Maha. Sinabi niya sa kanila na plano niyang gamitin ang tindahan para sa kanyang mga gawain na may kaugnayan sa pagpatay, at para doon, kailangan niyang magbenta ng mga produkto na target ang mga maharlika. Napagpasyahan niya na magbenta ng mataas na kalidad na mga kosmetiko at matatamis sa ang pag-akit sa mga mararangyang kababaihan ang magiging pinakamahusay na paraan upang kumita ng pera habang kumukuha rin ng impormasyon. Agad niyang tinanggap ang ideya kasama si Rudolph, ang reindeer na may pulang ilong, at ang kanyang asawa, na galit kay Lug dahil naniniwala siya na ito ay anak sa labas ng kanyang asawa. Habang sinasabi ni Lug sa kanila ang tungkol sa kanyang ideya na magsimula ng isang negosyo ng kosmetiko, sinasabi nila sa kanya na ang merkado ay puno na at mas mahalaga ang pangalan ng brand kaysa sa kalidad ng produkto doon. Nauunawaan ito ni Lug, ngunit sinabi niya na magpapakilala siya ng isang ganap na bagong produkto sa merkado. Nagsisimula siyang makipag-usap sa kanyang nagpapanggap na madrasta tungkol sa kung paano ang pagtatanggal ng makeup ay nagtatanggal ng langis at moisturize sa balat, na nakakasira nito sa katagalan. Sumasang-ayon siya sa kanya, at pagkatapos ay ipinakita ni Lug sa kanya ang unang bote ng moisturizer sa mundo,
Sinasabi na kaya nitong bawasan ang pinsalang dulot ng mga produkto ng makeup. Nagiging interesado ang babae dito, at ipinahid niya ang moisturizer sa kanyang balat, at agad niyang napansin ang pagkakaiba. Inalis niya ang maskara para ipakita ang kanyang mukhang may edad na at kulubat, at sinabi ni Lug sa kanya na kung naimbento lang ang moisturizer noon pa, mas maganda sana ang hitsura ng kanyang mukha. Sumang-ayon ang babae, at sinubukan din ni Ballard ito. Pagkatapos ay tinanong ni Lug ang kanyang stepmom, para subukang maglagay ng makeup sa ibabaw ng moisturizer, dahil poprotektahan nito ang kanyang balat habang hinahayaan siyang gayakan ang sarili para magmukhang payaso. Ang matandang mangkukulam ay labis na humanga sa bote ng moisturizer kaya handa na niyang tanggapin si Lug bilang sarili niyang anak, at sinabi ng kanyang asawa na ipamahagi niya ito sa kanyang mga kaibigan upang magkaroon sila ng mga mamimili bago pa man maging available ang produkto sa merkado. Tinanong niya pagkatapos si Lug kung ilang bote ang maaaring magawa kada linggo, at sumagot siya na 200 lamang. Sinabi niya na hindi muna dapat silang kumuha agad ng mga manggagawa, dahil maaari itong magdulot ng paglabas ng kanilang mga sikreto sa kalaban, at sa halip ay unti-unti na lang lumaki ang produksyon. Naiintindihan ni Ballard ang low-ika at sinabihan siyang magtrabaho, pero sinabi ni Lug na kailangan niyang pumunta sa pamilya ng mga mediko at asasin para doon dahil isang importanteng sangkap sa moisturizer ay doon lang tumutubo. Nagpasya siyang itayo ang mismong pabrika doon dahil sa ganoon, walang makakakuha ng kanilang mga sikreto. Pinayagan siya ni Ballard na gawin yun, at si Lug ay umuwi sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon kasama si Tart. Pagkalipas ng 1 buwan, ang tindahan ng kosmetiko ni Lug ang pinakasikat sa merkado, at pinamamahalaan ito ni Maha kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa ampunan. Si Lug ay naging tanyag sa buong kaharian ngayon, na nagbibigay sa kanya ng madaling daan sa lahat ng marangal na tahanan kung sakaling gusto niyang magsagawa ng pagpatay doon. Humahanga si Tart dito, pero mas humahanga siya sa kabaitan nito sa pagkuha sa mga kaibigan ni Maha para sa tindahan. Sabi ni Lug sa kanya na ito ay dahil lang sa negosyo, pero iniisip ni Tart na isa lang siyang puki na nagpapanggap na Sigma. Gayunpaman, tinatanong siya ni Lug tungkol sa seguridad ng kanilang pabrika, at sinabi ni Tart sa kanya na may mga especially iya na sumubok pumasok at manual sa mga empleyado, pero hindi pa sila nagtatagumpay. Alam ni Lug na gagawa ng malalaking hakbang ang kanilang desperadong mga kakumpetensya sa lalong madaling panahon, at sa mismong gabing yon, nararamdaman niya na may papalapit na tao. Kanyang silid. Napagtanto niya na balak ng especially iya na dukutin siya at alamin ang mga sekreto sa paggawa ng moisturizer, pero sa kabutihang palad, alerto sina Tart at Maha, at nagawa nilang hulihin ang especially iya bago pa man kailan ganing gumawa ng kahit ano si Lug. Pagkatapos noon ay pinilit nila siyang magsalita, pero namatay ang especially iya nang walang sinasabi. Hindi gaanong nabahala si Lug doon, at nagpasya siyang kunin ang kanyang buwanang araw ng pahinga upang bisitahin si Daya. Nakaramdam ng lungkot sina Tart at Maha pagkaalis niya, kaya nagpasya silang kumain ng masarap habang hinihintay siyang bumalik. Samantala, lumipad si Lug papunta sa bahay ni Daya na may dalang tsokolate, cookies, at sinasabi niya sa kanya na nakagawa siya ng mga bagong mahika mula noong huli siyang bumisita. Sa pagkakataong ito, nakalikha siya ng mahika laban sa grabidad, at nagulat si Lug dahil akala niya siya ang makakatuklas nito bago pa sa kanya. Gayunpaman, masaya silang nag-tea party at nagsanay ng ilang mahika, at pagdating ng gabi, lumipad pabalik si Lug sa kanyang mansyon. Sa paglipas ng panahon, pinapadala ni Lug si Tart sa mga labanan bilang isang mersenaryo upang makakuha ng mas maraming karanasan, habang hinahayaan niya si Maha na humawak ng negosyo upang maging mas mahusay na mga ngalakal. Samantala, dumadalo siya sa maraming mga partido at pagbuo ng koneksyon sa mga maharlika na makakatulong sa kanya sa pagganap ng kanyang mga misyon sa hinaharap. 2 taon na ang lumipas simula nang sumali siya sa pamilya Bowler, at ngayon ay oras na para siya ay bumalik sa bahay. Nagdesisyon si Lug na iwan si Maha sa lungsod upang mapatakbo niya ang kanyang tindahan ng kosmetiko, at tiwala siya na kaya niyang pangasiwaan ng maayos ang tindahan at palawakin pa ito. Ikinwento niya kay Lug ang kanyang mga plano na magbukas ng mga sangay ng kanilang tindahan sa ibang mga lungsod at ipinakita sa kanya ang unang lokasyon na napili niya. Nagulat si Lug nang makita ang lokasyon dahil nagsagawa na siya ng ilang pagsisiyasat tungkol sa ang nakaraan ni Maha, at alam niya na ito ay isang tindahan na dating pinatakbo ng kumpanya ng kanyang ama.
Gayunpaman, nang siya ay trader rin ng kanyang kanang kamay at patayin para sa kanyang pera, natanto ni Maha na nanganganib ang kanyang buhay at tumakas siya sa lungsod na ito. Napagtanto ni Lug na balak ni Maha na bawiin ang kumpanya ng kanyang ama ngayon, at ang tindahang ito ang kanyang unang hakbang tungo sa kanyang layunin. Sinabi niya sa kanya na gawin ang gusto niya dahil nagtitiwala siya sa kanya, at wala siyang pakialam kung hinahayaan niyang makialam ang kanyang personal na mga bagay sa kanyang trabaho basta't makapagbigay siya ng resulta. Natuwa si Maha na marinig yun, at sa sandaling yun, dumating ang kanyang mga kaibigan sa silid. Para bigyan si Lug ng aguinaldo bilang pamamaalam. Sinasabi nila sa kanya na iniligtas niya sila mula sa impyerno at binigyan ng pagkakataong mamuhay ng maayos. Tinanggap ni Lug ang kanilang regalo at sinabi na hindi niya sila malilimutan. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang kanyang anyo sa dati at naghandang bumalik sa kanyang tahanan. Iniwan niya kay Maha ang pamamahala sa negosyo at sa network ng impormasyon na kanyang nilikha dito, at nangako siyang magsisikap siya para doon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Lug na dalawin siya paminsan-minsan, dahil malulungkot siya nang wala ito. Nangako si Lug na dadalaw siya sa pagitan ng mga misyon, at sa gayon, umalis siya sa lugar. Sa karwahe, napansin niyang malungkot si Tart dahil namimiss na rin niya si Maha. Bigla, nakaramdam si Lug na malapit si Mana at agad niyang inutusan ang kutsero na itigil ang karwahe. Nadiskubre niya na pinalibutan sila ng isang grupo ng mga halimaw na lobo, at humingi ng permiso si Tart na ipakita ang kanyang kakayahan. Pagkabigay ni Lug ng permiso, binunot niya ang kanyang sibat na nakakabit sa kanyang makikinis na hita at isa-isang tinugis ang mga lobo. Gumamit din siya ng ilang kakayahan sa mahika, at humanga si Lug sa kanyang ipinakita. Gayunpaman, napagtanto rin niya na dahil nagsimula na ang mga halimaw. Para makapasok sa mga pamayanan ng tao, oras na para lumitaw ang bayani. Di nagtagal, bumalik sila sa teritoryo ng kanyang pamilya, at nagpasya siyang bisitahin muna ang mga lokal na magsasaka. Masaya siyang tinanggap ng lahat at binigyan ng mga prutas at gulay para ipakita na mahal pa rin nila siya kahit nawala siya ng 2 taon. Pagkatapos noon, bumalik si Lug sa bahay, at agad siyang sinimulang amoy-amuyin ng kanyang nakakatakot na ina dahil sobrang miss na siya nito. Pagkatapos noon, nagpasya si Lug na bisitahin ang kanyang ama, na nagtatrabaho sa kanyang opisina. Talagang humanga si Cyan sa nakitang paglaki ni Lug sa loob ng 2 taon. At sinabi niya na pinadala niya ito para matuto kung paano maging negosyante mula sa bowler, pero hindi niya akalain na magiging isang bantog na negosyante sa buong mundo sa loob lamang ng 2 taon. Sinabi ni Cain kay Lug na pinadala niya siya sa pamilya bowler hindi lamang para magkaroon ng pangalawang pagkatao na makakatulong sa kanya sa kanyang mga pagpatay, kundi para rin sa isa pang dahilan. Hindi alam ni Lug ang pangalawang dahilan, kaya sinabi ng kanyang ama na gusto niyang matutunan niya ang ibang paraan ng pamumuhay maliban sa pagiging isang assassin. Nagulat si Lug nang marinig ito, kaya ipinaliwanag ni Cain na mayroon siyang talento para maging isang mahusay na negosyante, at maaari siyang mamuhay ng mas maganda kung gagawin. Mas mahalaga ang negosyo kaysa pumatay ng tao. Sabi niya, masyado na siyang matanda para gumawa ng iba maliban sa pagpatay, pero bata pa si Lug at wala pa siyang pinapatay sa mga misyon nila. Kaya gusto niyang pag-isipan niyang mabuti ang kinabukasan niya at iwasan ang buhay na puno ng karahasan kung gusto niya. Tutol si Lug sa ideya dahil ginawa niya ang lahat para maging mas mahusay na mamamatay tao, at sinabi ni Cain sa kanya na kahit importante ang trabaho nila para panatilihing ligtas ang bansa, baliwala sila sa bansa. Sabi niya na kapag nabunyag ang mga sikreto nila, kahit aksidente lang, agad silang itatakwil ng hari at aatakihin pa sila. Kaya naman lumikha siya ng pangalawang pagkatao para kay Lug kung sakaling magkaproblema, para makapagbitiw ito kahit hindi pa nagsisimula. Ipinauubaya ni Cain kay Lug ang desisyon at buong pagmamalaki nitong sinasabi na magtatrabaho siya bilang isang assassin. Tinanong siya ni Cain kung bakit, at sinabi ni Lug na marami na siyang nakilalang mahahalagang tao sa maikling buhay niya, at gusto niyang protektahan ang kanilang kaligayahan at ang kaligayahan ng iba pang inosenteng tao tulad nila. Kaya papatayin niya ang mga taong nagbabantang sumire sa kanilang kaharian, at wala siyang pakialam kahit iwanan siya dahil dito. Sinabi niya na haharapin niya ang mga hamon habang dumarating, at kung hindi niya kaya maging isang assassin, maiisip niyang maging negosyante na lang habang buhay. Humahanga si Cain sa kanya,
at pagkatapos ay sinabi ni Lug sa kanya na may isa pa siyang dahilan kung bakit gusto niyang maging isang marangal na asasin at hindi isang negosyante. Sabi niya na iniibig niya si Daya at gusto niya itong pakasalan balang araw, kaya kailangan niya ng isang marangal. Nagsimulang tumawa si Cain dito, ngunit sinusuportahan niya ang desisyon ng kanyang anak. Pagkatapos nito, binigay niya sa kanya ang kanyang kauna-unahang totoong misyon na patayin ang isang marangal na nagbebenta ng mga sekretong militar kapalit ng droga, at nangako si Lug na tatapusin niya ang misyon ng perpekto. Gayunpaman, bago niya kitilan ng buhay ang marangal, nagpasya si Lug na tingnan kung talagang isa siyang target na karapat-dapat patayin. Nagpadala siya ng mensaheng may code kay Maha para magtipo ng impormasyon tungkol sa kanya at ayusin din na makapasok siya sa mansyon nito. Dahil walang wifi sa mundong ito, kailangan niyang magpadala ng mga kalapati para ihatid ang kanyang mensahe, at nagpasya siyang magpahinga hanggang sa makatanggap siya ng sagot. Samantala, sinimulan na siyang kulitin ni Esri tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa dahil gusto na niyang makakita ng kanyang mga apo. Mayroon siyang mga piniling babae mula sa mga marangal na pamilya, ngunit hindi nagustuhan silang lahat ni Lug dahil hindi siya interesado sa mga arranged marriage. Ayaw pa nga niyang pag-usapan ito sa kanyang ina tungkol dito, kaya ipinapasa niya yun kay Tart, na nagsasabing masyado pang bata si Lug para mag-asawa at magkaroon ng mga anak. Gayunpaman, nang imungkahi ni Esri na maging ina ng anak ni Lug si Tart, agad nagbago ang kanyang paninindigan at sinabi na maaaring tamang panahon na para doon. Gayunpaman, malamig na tinanggihan ni Lug ang kanyang ina at si Tart, sinasabihan silang tigilan siya sa panggugulo ng mga walang kabuluhang bagay na yon. Nang maglaon ng gabing yun, nagpalit siya ng kasuutan para maging muli ang mga ngalakal para makapasok ng palihim sa bahay ng Maharlika. Tanong ni Tart sa kanya kung hindi ba dapat silang maghintay sa ulat ni Maha, pero si Lug sinasabi sa kanya na dapat nilang tingnan mismo ang nakikita ng publiko habang inaalam ni Maha ang mga nakatagong katotohanan. Nakarating sila sa kalapit na lungsod kinabukasan at nakakita ng maraming sugatang sundalo. Napagtanto ni Lug na malamang na nagdusa sila dahil sa isang Maharlika na nagtraidor sa mga lihim ng militar. Maya-maya, may isang batang babae na dumating doon para magbenta ng jam sa kanila, at nag-alok siya ng isang garapon para sa libreng pagsubok. Agad na naghinala sina Lug at Tart sa kanya, at nang tikman ni Lug ang jam, kinumpirma niya na mayroon itong droga. Sinabi niya sa babae na may pagkakataon pa rin siyang tumigil at pagkatapos ay binasag buong basket niya. Nagpapanik ang babae habang sinusubukan niyang pulutin ang jam, at pagkatapos ay dumating ang ilang mga masasamang loob para makipag-away kay Lug. Mabilis silang pinabagsak ni Lug at Tart, pero mga ordinaryong nagal-alako lang sila, at alam niyang hindi mawawala ang problema kahit natalunin pa nila ang mas marami pang tulad nila. Pagkatapos ay binalingan niya ang babae, na nagpapanik dahil kailangan niya ang gamot para sa kanyang inang adik. Napagdesisyonan ni Lug na bisitahin ang kanyang inang adik, at ito ay nawawala na sa sarili dahil sa kanyang adiksayon. Sinugod niya ang kanyang anak nang hindi niya makuha ang jam, at pinakalma siya ni Lug. Ginagamit niya ang kanyang mana para pahimbingan siya at baguhin ang kimika ng utak nito para hindi na kailanganin ng katawan niya ang droga, pero maaaring nakadepende pa rin siya sa droga sa isip niya. Umuwi sina Lug at Tart ng gabing yon, at nakita nila ang isang padala ng mga produktong pampaganda na galing kay Maha kasama ang isang mensahe. Nalaman niya na ang Maharlika ang siyang Heisenberg ng racket na ito, pero sinasabi niya na aktibo ang kartel sa kanyang rehiyon, kaya may mga droga doon. Sinusuhulan niya ang mas matataas na Maharlika para hindi siya mapahamak, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya maparusahan ng hari. Sapat na ito para magdesisyon si Lug na tanggapin ang trabahong ito at patayin ang taong walang hiya na nagpapahirap sa mga inosenteng tao. Umalis siya papunta sa bahay ng Maharlika kinabukasan, nagbalat kayo. Sumama si Maha dahil nalulungkot siya kapag wala siya, at dumidikit siya sa kanya sa daan, sinasabi sa kanya ng harapan na gusto niyang magkaroon ng anak sa kanya. Hindi pinapansin ni Lug si Maha na parang hindi ko binabasa ang mga tuntunin bago ako pumindot ng tanggap, at agad silang nakarating sa lungsod kung saan nakatira ang Maharlika. Masyadong maunlad ang lungsod para sa kanilang pangunahing hanap buhay na agrikultura, at ang mansyon ng Maharlika ay talagang ipinagyayabang ang kanyang kayamanan. Sinalubong sila ng asawa ng isang Maharlika, na tuwang-tuwa makita ang tagapagtatag ng sikat na kumpanya ng moisturizer. Binati siya ni Lug at ipinakita ang pinakabagong produkto ng kanyang kumpanya.
Tinanong ng babae kung bakit ipinapakita sa kanya ang produkto bago pa man ilunsad sa merkado, at sinabi ni Lug na alam ng lahat kung paano mabilis na pinapaunlad ng kanyang asawa ang kanyang teritoryo, kaya't siya ang sentro ng atensyon ng mataas na lipunan. Gusto nilang i-endorso niya ang kanilang bagong produkto upang mapansin ito ng lahat ng mga babaeng maharlika, at natuwa ang babae nang marinig ito. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano sila kahirap noong mga nakaraang taon, pero ngayon sobrang yaman na nila. Sakto naman, dumating ang asawa niya doon at nagpakilala kay Lug. Nagpapasalamat siya na pinili niya ang asawa niya para subukan ang bago nilang produkto, at napansin ni Lug na gustong-gusto talaga ng target niya ang asawa nito. Nagdaos ng handaan ang Nobiles sa gabing yun, at nakakuha ng maraming atensyon si Lug at ang bagong bote ng moisturizer. Paulit-ulit na sinasabi ng Nobiles kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at naglalambingan sa publiko, at medyo naiinggit si Lug sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw na pangangalap ng impormasyon tungkol sa kanya, nakita ni Lug ang tamang pagkakataon para sumalakay. Nalaman niya na gusto ng nobyo na pagmasdan ang buwan bago matulog, at nagpasya siyang barilin ito mula sa malayo habang nag-e-enjoy ito sa kanyang maliit na gawain. Pamwesto si Lug habang nagbabantay si Tart sa kanyang likuran, at nang siguradong tama ang kanyang target, binaril niya ang nobyo sa ulo, na agad nitong ikinamatay. Nasiyahan si Lug na tapos na ang trabaho, pero biglang dumating ang asawa ng nobyo sa balkonahe, at labis siyang nalungkot nang makita ang kanyang patay na asawa. Medyo naantig si Lug nang makita ito, at ikinumpara niya ang karanasang ito sa kanyang nakaraang buhay, kung saan wala siyang nararamdaman kahit pagkatapos ng pumatay ng napakaraming tao. Tanggap niya na isa na siyang bagong tao sa buhay na ito, at kahit na siya ay isang assassin, hindi na siya isang walang pusong kasangkapan. Ilang araw ang lumipas, nagbakasyon si Lug at ang kanyang mga kasama sa isang desyertong isla, at pagbalik nila sa bahay, binigyan siya ni Maha ng ilang impormasyon na ipina-research niya sa kanya. Sabi niya na natagpuan niya ang banal na kayamanan na hinahanap niya, at ito ay isang makapangyarihang sibat. Tinanong ni Tart si Lug kung ano ang banal na kayamanan, at sinabi niya sa kanya na ang mga ito ay hindi Nasus Ira at napakalakas na artepakto na umiiral na mula pa noong unang panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Maha sa kanila na sinusubukan niyang makipag-ayos na bilhin ng sibat mula sa kasalukuyang may-ari nito, si Setanta, na pinaniniwalaan niyang siyang pinakamagaling na maging isang bayani. Medyo nahihirapan siya sa negosasyon, ngunit hinihiling niya kay Lug na ipaubaya na lang sa kanya dahil gagawin niya ang trabahong ito bilang isang negosyante. Pagkatapos nito, oras na para sa ilang masamang balita, at sinabi ni Maha kay Lug na sumiklab ang isang digmaang sibil sa kalapit na kaharian at ang pamilya ni Daya ay sumali sa panig ng kaharian. Bahagyang nabahala si Lug nang marinig yun, ngunit pagkatapos ay inihayag ni Maha ang pinakanakababahalang bahagi. Sabi niya may isang sundalo sa panig ng mga rebelde na nagiging sanhi ng maraming problema, at ang sundalong yun ay si Setanta rin na nagmamay-ari ng banal na sibat. Agad na lumipad si Lug papunta sa bahay ni Daya para pag-usapan ang bagay na yun, at masaya niya itong sinalubong gaya ng dati. Nang banggitin ni Lug ang tungkol sa digmaan, casual niyang sinabi na malayo yun sa kanyang tahanan at hindi raw ganoon kalaki ang problema, kaya ayos lang sila. Sinabi ni Lug sa kanya na maaari nilang harapin ang bayani na nasa panig ng mga rebelde, at sa ganitong sitwasyon, hindi siya kayang talunin ng mga ordinaryong tao. Sinabi niya kay Daya ang kanyang lihim na pagkatao bilang isang negosyante at sinabi niyang maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para ilikas siya at ang buong pamilya niya palabas ng bansa bago sila mapahamak. Gayunpaman, nagalit si Daya dito at sinabi sa kanya na siya ay isang marangal na maharlika ng kahariang ito at kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta nito. Pagkatapos, bigla siyang bumalik sa dati at tinanong si Lug kung paano niya kinulayan ang kanyang buhok. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na hindi ito ang tamang oras, ngunit hindi nakinig si Daya sa kanya. Sinabi niya na wala ang kanyang ama sa bahay ngayon, kaya maaari silang mag-date, at sa huli, napilitan si Lug na makinig sa kanya. Pumunta sila sa palengke pagkatapos baguhin ni Daya ang kulay ng kanyang buhok upang tumugma sa kanya, at nagsimula siyang nagtataka kung saan sila dapat kumain. Habang sinisimula ni Lug na ikwento sa kanya ang tungkol sa pinakamagagandang kainan sa kanyang lungsod, bigla niyang napansin ang isang nagtitinda na dumaraan at sinabi na siguradong dating sundalo ito.
Sabi niya na mayroon siyang pakiramdam pagdating sa pagkilala ng ibang sundalo, at nakikita niyang marami nito sa lungsod. Sinabi ni Daya na inanyayahan ng kanyang pamilya ang mga retiradong sundalo para magnegosyo dahil makakatulong sila sa paglikas kung sakaling umabot ang gulo at digmaan sa lungsod. Pagkatapos noon, nakakita si Daya ng bagong tindahan, at sabik siyang tumakbo papasok. Nakakita siya doon ng isang laro ng archery at sabik na hiniling kay Lug na ipanalo siya ng isang teddy bear. Pumayag siya at naghanda, gamit ang mana para tutukan ang target. Ngunit, sinabi ni Daya na pandaraya yon, at hindi alam ni Lug kung paano hindi gamitin ang kanyang mga kasanayan para manalo ng premyo. Nagpasya siyang turuan na lang si Daya na bumaril, at nakakagulat na nagawa niyang gabayan ito na tamaan ang teddy sa loob lamang ng 3 pagtatangka. Pagkatapos noon, nag-enjoy sila sa kanilang date tulad ng normal na mga tao, at nang oras na para bumalik si Lug, sinabi ni Daya sa kanya na magiging abala na siya ngayon, kaya hindi niya ito madalas makikita. Naiintindihan iyon ni Lug at umalis, nangangakong magkikita sila, sa tuwing may panahon siya. Ngunit, pagkaalis niya, inuutusan ni Daya ang lahat na tumigil sa pag-arte, at itinatapon nila ang kanilang mga kasuutan para ipakita na silang lahat ay mga sundalong handa na para sa digmaan. Plano ni Daya na pangunahan ang kanilang hukbo sa digmaan sa lalong madaling panahon, at umiiyak siya habang nagpapalam kay Lug, nagdududa kung magkikita pa silang muli. Ilang araw ang lumipas, habang nagpapahinga si Lug sa kanyang tahanan, tumatakbo si Tart papunta sa kanya tungkol sa isang emergency. Sinundan niya ito pauwi, kung saan nakita niya ang kanyang ama na ginagamot ang isang lalaking sugatan. Tinanong siya ni Lug kung sino ang lalaki, at sinabi ni Sean sa kanya na siya ang kanilang pinakabagong. Isang kliyente na gustong ipapatay si Daya, at gusto niyang si Lug ang kumuha ng trabahong ito. Labis na nalungkot si Lug nang marinig ito, ngunit sinabi ni Sean sa kanya na maaari niyang tanggihan ang trabaho kung hindi niya gusto. Nagpasya si Lug na alamin ang mga detalye bago magdesisyon, at sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pamilya ni Daya ay sumusuporta sa hari sa digmaang sibil ng kanilang bansa, ngunit natalo sila. Bilang talunan sa digmaan, kinailangan magbayad ng kompensasyon ng ama ni Daya para sa digmaan, at ipinagbili na niya ang halos lahat ng kanyang ari-arian para bayaran ang kanyang mga utang. Gayunpaman, hindi nasiyahan ang mga nagwagi dito, at hinihingi nilang ipasa niya ang pinag-uukulan siya ng interes dahil maganda siya at may mana, at kaya niyang magsilang ng malalakas na anak na may kakayahang gumamit ng mahika. Pumayag ang ama ni Daya dito, at upang maiwasan ang labanan, pumayag din siyang ipakasal sa isang lalaking mula sa mataas na antas ng lipunan na hindi niya gusto. Nagalit si Lug sa sarili niya dahil hindi niya ito napansin noong kanilang date, ngunit itinuloy ni Sean ang kwento, sinasabing ang mga tao sa teritoryo ni Daya ay mas naging tapat kaysa sa kanyang sariling pamilya, at bumuo sila ng voluntaryong hukbo upang protektahan siya. Dahil dito, nagkaroon ng isa pang digmaang sibil, at may ipinadalang hukbo upang talunin ang mga voluntaryo at hulihin si Daya. Napagtanto ni Lug na gusto ng kliyente nila na patayin nila si Daya para wala ng dahilan para sa digmaan, at gulat na gulat siya nang malaman niyang ang kliyente nila ay mismong ama ni Daya. Sinabi ni Sean sa kanya na ang pagpatay ay pakitang tao lang, at ililikas nila si Daya habang sinasabi sa mundo na patay na siya. Nauunawaan na ni Lug ang kanilang gagawin, pero hindi niya maintindihan kung bakit tatanggapin ng kanyang ama ang isang misyon na hindi naman direktang makikinabang ang kanilang kaharian. Sinabi ni Sean na tinanggap niya ang misyon dahil kaibigan niya ang ama ni Daya, at gusto niya siyang tulungan. Sinabi niya kay Lug na kung tumatanggi siyang sumama sa misyong ito, siya mismo ang pupunta doon, pero mahuhuli na siya dahil kulang siya sa mana para makarating doon ng mabilis. Itinuro ni Sean ang sugatang mensahero na umalis sa teritoryo ni Daya 3 araw na ang nakalipas, at sa ngayon, malamang nagsimula na ang digmaan doon. Sinabi niya na si Lug lang ang makakarating doon sa oras at mailigtas si Daya, pero maiintindihan niya kung ayaw niyang tanggapin ang trabaho. Alam ni Lug na bilang isang assassin, dapat niyang tanggihan ang trabahong ito, pero dahil tungkol ito sa babaeng mahal niya, handa siyang isugal ang lahat. Sinabi niya sa kanyang ama na ililigtas niya si Daya, at natuwa siyang marinig yun. Sabi niya noon daw, nilabag din niya ang batas ng pamilya nila para kay Esring, na nagkataong galing din sa pamilya ni Daya. Gulat na gulat si Lug nang marinig yun, at sinabi ni Sean sa kanya na pinsan nga niya sa malayo si Daya, kaya pareho sila ng kulay ng buhok, pero dahil mga maharlika sila,
kahit saan ay parang Alabama para sa kanila. Agad na naghanda si Lug para umalis para sa kanyang misyon, at sabi ni Tart tutulungan niya siya. Sinabi niya na hindi siya makakasabay sa kanya para makarating sa lugar na 300 kilometro ang layo, pero alam na yun ni Tart. Sa halip, gusto niyang buhatin si Lug sa kanyang likod bahagi. Sa daan para makapag-ipon siya ng lakas para sa ibang pagkakataon. Tinanggap ni Lug ang tulong niya, at gumamit si Tart ng mahika ng hangin para lumikha ng harang sa harap nila na pumipigil sa paglaban ng hangin at hinihila rin si Lug dahil sa negatibong presyon. Dahil doon, nakakalayo siya ng hindi gumagastos ng lakas, pero ubos na ubos ang lakas at mana ni Tart. Gayunpaman, naalala niya na iniligtas siya ni Lug para magamit niya ang mana niya, at ito na ang perpektong pagkakataon para maging kapaki-pakinabang siya sa kanya. Pinalagpas niya ang kanyang limitasyon at dinala si Lug ng mas malayo pa kaysa sa inaasahan niya. Sa huli, nababasag ang kanyang salamangka at siya'y napapaatras dahil sa bugso ng hangin. Nasalo siya ni Lug at pinagaan ang kanyang pagbagsak, at nalungkot si Tart dahil hindi na niya ito matutulungan. Sinabi niya na sapat na ang nagawa niya sa pagdala sa kanya hanggang dito, at pagkatapos ay hiniling ni Tart na ay pangako niya na babalik siya sa bahay kasama si Daya. Ipinangako ni Lug na babalik silang dalawa at saka sumugod pasulong. Narating niya ang bahay nito sa gabi at nakita niyang 200 sundalo lamang mula sa kanyang pamilya ang lumalaban sa 1,500 kaaway na may maraming mga gumagamit ng mahika. Nagtaka si Lug, pero napagtanto niya na marunong gumamit ng baril si Daya, at malamang na sinusuportahan niya ang mga sundalo para mapigilan ang mga kalaban. Nagbigay ito sa kanya ng ideya kung ano ang susunod na gagawin, at agad niyang kinuha ang kanyang sniper rifle para pabagsakin ang pinakamalalakas na mga salamangkero sa hukbo ng kalaban. Nagsimulang magpanik ang mga sundalo nang tamaan ang kanilang mga salamangkero na hindi nila alam kung saan nanggaling, pero sanay na sila sa putukan, at sinubukan nilang atakihin si Lug gamit ang mga crossbow. Basta na lamang niya iniwasan ang atake at saka gumamit ng mahika ng hangin para pakinggan ang sinasabi ng mga sundalo. Nalaman niya na nagpapanik sila dahil sila ay hindi inaasahan na may isa pang barilero na sasali sa laban, at nagpasya si Lug na dagdagan ng gulo gamit ang mga bowlang kristal na puno ng mahika. Binabalanse niya ang tamang dami ng apoy, hangin, at earth mana sa mga bowlang kristal para lumikha ng isang malakas na pagsabog na magkakalat ng mapanganib na mga pira-piraso saan man at tahimik niya itong pinapana sa kaaway gamit ang isang pana. Ang mga bowlang kristal ay lumilikha ng malalaking pagsabog pagkatama sa lupa at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga sundalo. Napansin bigla ni Lug si Daya na nakabantay sa kanyang bintana, at sakto naman, sumali sa laban ang kanyang mga sundalo nang makita nilang nagpapanik ang mga kaaway. Hinahayaan ni Lug na maaga nila ang atensyon habang palihim siyang lumalapit sa mansyon. Natagpuan niya ang bangkay ng isang babaeng sundalo at nagpasya siyang gamitin ito bilang pang-abala. Ngunit bago yun, ginamit niya ang kanyang mahika para humanap ng paraan papasok sa mansyon na walang tao. Agad siyang nakahanap ng isang daanan kung saan walang mga gwardya at ginamit ito upang marating ang silid ni Daya, kung saan naghihintay siya kasama ang kanyang ama. Pagkakita pa lang ni Daya sa kanya, tumakbo siya papunta sa bisig ni Lug, sinasabi sa kanya na alam niyang darating siya para iligtas siya. Pagkatapos noon, lumapit ang ama ni Daya para batiin si Lug. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagdadala sa kanyang anak sa ligtas na lugar, ngunit sinabi rin niya na sana ay gustong makita ang kanyang kasintahan ng mas maaga. Nahihiya si Daya doon, pero alam ng kanyang ama na wala ng oras para doon ngayon. Sabi niya kay Lug na balak niya sanang sumuko, pero napansin yun ng kanyang mga sundalo, at inilayo siya para maprotektahan si Daya. Tanong ni Lug kung ano ang plano niya ngayon, at sinabi ng lalaki na gagawa siya ng kaguluhan, para makuha ang atensyon ng mga kaaway. Sa ganoong paraan, makakabili siya ng oras para makatakas ang kanyang mga kasama, pero hindi rin niya balak magsakripisyo ng buhay. Balak niyang mawala sa labanan pagkatapos makaalis ang kanyang mga sundalo, at saka titipunin niya ang kanyang lakas upang maglunsad ng isang kontra-atake sa mga rebelde at bawiin ang kaharian mula sa kanila. Gusto ni Lug ang kanyang plano at sinasabi na sisindihan nila ang apoy sa silid at sasabihin sa lahat na nagpatiwakal si Daya dahil hindi na niya kaya ang maraming pagdanak ng dugo. Ilalagay niya ang katawan ng sundalong bumagsak bilang pain at pagkatapos ay sasabihin kay Daya na sumigaw sa bintana na hindi na niya kayang mabuhay pagkatapos na maraming tao ang nawalan ng buhay dahil sa kanya.
Pumayag si Daya at binuksan ang bintana, ngunit nang sisiga na siya ng kanyang kunwaring huling habilin, napansin ni Lug na may mali. Napagtanto niya na ito rin ang pakiramdam na naranasan niya sa dati niyang buhay bago siya salakayin ng fighter jet at naiisip na nasa panganib sila. Sinuri niya ang lugar gamit ang kanyang mga mata at natagpuan sandali ang panganib na nakatayo 1 milya ang layo. Ibinato ng kalaban ang isang malaking sibat sa kanyang direksyon na nagpapalabas ng maliliit na bagay, na pumatay sa lahat ng sundalo sa daan nito, at agad na itinulak ni Lug si Daya sa lupa habang naghahagis ng isang maliit na bomba para harangin ang atake. Ngunit, sa kabila ng malakas na bombang itinapon niya, hindi nawala ng bilis ang sibat, at sa halip, sinisira nito ang buong silid bago huminto sa ere. Parehong gulat sina Lug at Daya nang makita ang sibat, na biglang nagsimulang magliwanag dahil sa mana at pagkatapos ay bumalik sa kamay ng may-ari nito sa sobrang bilis. Nagkaroon ng pagkakataon si Lug na tingnan ng maayos ang kalaban ngayon, at nakita niya ang isang may kumpiyansang babaeng kulay pulang buhok na may napakaraming mana. Napansin din siya ng kalaban, at agad na binunot ni Lug ang kanyang kanyan para umatake. Sinabi niya kay Daya at sa kanyang ama na takpan ang kanilang mga tainga habang pinapaputok niya ang isang sumasabog na bala na tumama ng diretso sa kalaban. Iniisip ni Daya na walang makakaligtas sa isang napakalakas na pagsabog na ganoon. Ngunit ang kanilang kalaban ay hindi lamang basta-bastang sundalo. Nakita ni Lug na nawala lang ang baluti ng kalaban dahil sa pagsabog, at ayos na ayos pa rin ito. Mukhang masigla pa nga ito matapos matamaan dahil ngayon lang ito nakaranas ng sakit. Nagsimula itong sumigaw na napakasarap nito, at nagsimulang lumaki ang kanyang mga muscle na parang nag-gym ito ng 2 taon sa isang araw. Napagtanto ni Lug na yon ang S-ranked skill na tinatawag na Berserk na nagpapataas ng atake at depensa ayon sa pinsalang natamo ng isang tao. Napagtanto niya na masyadong malakas ang kalaban sa ngayon, at kahit barilin pa siya ulit ng kanyan, hindi na siya masasaktan. Agad sinabi ng tatay ni Daya kay Lug na kunin ang babae at tumakbo dahil wala na silang oras para magpanggap na patay siya dahil kaharap nila ang sundalong nagtapos ng digmaang sibil ng mag-isa, at sumuko na rin ang pamilya ng hari dahil alam nilang hindi nila siya kayang talunin. Samantala, sinimulang sigawan ng sundalo si Lug, sinasabing humanga talaga siya sa atake niya noon, kaya bibigyan niya siya ng pagpipilian. Sinabi niya na pwede niyang patayin ang lahat ng tao dito, o kaya'y labanan siya ni Lug ng patas tulad ng isang kabalyero. Nangako siya na kung mananalo si Lug sa isang laban-laban sa kanya, siya ay umurong agad at huwag hayaang umatake kahit sino sa pamilya ni Daya kahit kailan. Nagulat si Lug dito dahil ang kakayahang berserker ay nagpapawala ng katinoan, pero perpekto pa ring gumagana ang lalaki. Doon lang niya napagtanto na kaharap niya pala ang bayani, at napatunayan ang teorya niya nang ipakilala ng kabalyero ang sarili bilang si Setanta. Napagtanto ni Lug na tama ang lahat ng impormasyong binigay ni Maha tungkol sa banal na sibat at sa bayani, pero hindi yun nakapagpagaan sa pagharap niya sa kalaban. Sinabi ni Setanta na huwag na siyang magtangkang tumakas dahil hahabulin niya siya hanggang sa dulo ng mundo at lalabanan dahil siya lang ang kalaban na halos makapantay sa kanya. Napagtanto ni Lug na hindi nagbibiro si Setanta, at wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon. Tinanong siya ni Daya kung sigurado siyang mananalo siya, at sinabi ni Lug na halos sigurado siyang matatalo siya. Habang itinatago niya ang kanyan, sinabi niya na kung hindi man lang nito nagawang magtamo si Setanta, hindi siya tatagal ng kahit 10 segundo, na malaking bagay na sa palagay ko. Nagpanik si Daya nang marinig ito at tinanong si Lug kung paano niya lalabanan ang isang taong hindi niya kayang talunin, ngunit sumagot siya na hindi niya talaga kayang talunin si Setanta sa patas na laban. Ginagamit niya ang kanyang mahika at tumatawag ng isang malaking itim na rocket, sinasabi kay Daya na siya ay isang assassin, at lalaban siya na parang isa. Inihagis ni Lug ang rocket sa labas, at agad itong naglaho. Pagkatapos, hinihiling niya sa tatay ni Daya na sumama sa kanya dahil kailangan niya itong naruroon kung wawakasan nila ang digmaang ito sa pamamagitan ng isang duelo. Sabi ng tatay ni Daya na pwede niyang gamitin ang lahat ng kanyang sundalo para patagilan ang laban kay Setanta para makatakas sina Lug at Daya, pero binasura niya ang ideya dahil malulupig ang kanilang puwersa sa 1 minuto, at hahabulin sila ni Setanta. Ipinahayag ni Lug na papatayin niya si Setanta dahil kung tunay siyang bayani, patuloy siyang lalakas, at kung hindi niya ito mapapatay dito, hindi pa siya sapat na malakas para gawin yun sa hinaharap.
Lumapit si Lug kay Setante kasama ang ama ni Daya at sinabi sa kanya na tinatanggap niya ang kanyang hamon. Natuwa si Setante nang marinig yun dahil wala pang tumanggap ng duelo sa kanya. Gayunpaman, hinihintay ni Lug na maging handa ang device na inayos niya kanina, kaya nagpas siyang mag-antala kay Setante ng 5 minuto. Nagsimula siya sa pagpapakilala sa kanyang sarili at nagbigay ng peking pangalan para lituhin ang baliw na bayani habang sinusuri ang kanyang katawan. Sa anumang pinsala mula sa nakaraang pagsabog, ngunit gumaling na ang lahat. Tinanong ni Lug si Setante kung talagang aalisin niya ang kanyang mga hukbo kung matalo siya, at nangako siyang gagawin niya ito. Sinabi niyang lalabanan niya ang sinumang susubok na atakihin ng rehiyong ito, at kung sakaling hindi siya paniwalaan ni Lug, handa siyang manumpa para patunayan ito. Sinabi ni Lug na nagtitiwala siya sa kanya, ngunit binanggit na kung sakaling mamatay si Setante sa kanilang pagtutuos, hindi niya matutupad ang pangako. Uminit ang ulo ni Setante nang marinig yon dahil walang kumakausap sa kanya ng ganoon dati, at sinabi niya sa kanyang katulong na tuparin ang pangako niya para sa kanya kung sakaling mamatay siya. Nag-aaksaya pa yun ng oras, at saka tinanong ni Lug si Setante kung ano ang mangyayari kung siya naman ang mamatay. Sabi ni Setante na kukunin niya si Daya at papatayin ang lahat ng iba pa, at sinabi ni Lug na hindi niya yun papayagan. Pagkatapos noon, handa nang lumaban ang bayani, pero sinabi ni Lug sa kanya na pabalaykan ang kanyang mga tauhan dahil maaari silang madamay sa labanan at mamatay ng walang saysay. Muli, pumayag si Setante sa kanya at sinabi sa kanyang mga tauhan na umurong, at samantala, hiniling ni Lug sa tatay ni Daya na ipaubaya na ang lahat sa kanya. Naghanda na silang lumaban. Pagkatapos noon, bumunot si Lug ng isang kutsilyo para lalo pang lituhin si Setante at magkaroon ng ilang segundo pa. Sabi niya na matatapos ang laban bago pa man may bato ni Setante ang kanyang sibat, at lalo pa itong nagpaalab sa bayani. Sabi ni Lug na maghahagis siya ng barya, at magsisimula ang laban sa sandaling bumagsak ito sa lupa, at walang problema si Setante dito. Sadyang itinapon ni Lug ang barya ng mataas sa langit para tumagal ang pagbagsak nito para maging handa ang kanyang atake. Nakatuon ng husto si Setante sa barya para makagawa ng unang hakbang, at hindi niya napansin ang isang napakalakas na atake na galing sa langit ang tumama sa kanya, na lumikha ng malaking pagsabog. Natulak si Lug, tumalsik dahil sa bugso ng alon ng pagsabog, at naiisip niya kung paano natapos ang laban bago pa man nagsimula. Ang atake na tumama kay Setante ngayon lang ay batay sa isang sandata na binubuo sa kanyang dating mundo, kung saan ang mabibigat na tungsten rods ay ipinupukol mula sa kalawakan patungo sa lupa para magdulot ng malaking pinsala. Nabigo ang sandata doon dahil sa resistensya ng hangin, ngunit sa mundong ito, nagamit ni Lug ang mahika para malampasan iyon. Una niyang ginawa ang mabigat na tungsten rod at ipinadala ito sa kalawakan gamit ang anti-gravity magic, habang naglalapat ng spell na panlaban sa hangin para hindi ito masunog pagpasok sa atmosfera. At saka, pinag-aralan niyang itutok ang kasanayang iyon noong pumunta na siya sa abandonadong isla kasama si Tart kanina, kaya sigurado siya sa kanyang layunin. Pagkatapos noon, ang kailangan na lang niyang gawin ay antalahin si Setante hanggang sa sumapit ang atake, at nagawa niya yon dahil masyadong mataas ang tingin ni Setante sa sarili niya. Ngayon, habang bumabangga si Lug sa pader dahil sa impact, napagtanto niyang kahit ang bayani ay hindi makakaligtas sa isang atake na ganoon. Gayunpaman, nasugatan din siya ng malubha sa proseso, at nawalan siya ng malay habang sinusubukang pagalingin ang sarili. Ilang minuto ang lumipas, nagising siya sa tawag ni Daya sa kanyang pangalan, at talagang nag-aalala siya sa kanya. Sinabi ni Lug sa kanya na ayos lang dahil nanalo siya sa duelo at ligtas na siya ngayon. Pagkatapos, napansin ni Lug na tumakas na ang mga sundalo ng kaaway, at wala siyang saksi para makita ang pekeng pagpatay sa kanya. Sabi ni Daya na wala naman talagang problema, at bigla na lang, hinalikan siya ni Lug, dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Di nagtagal, bumalik si Lug sa bahay kasama si Daya, at masayang tinanggap siya ng kanyang mga magulang. Naging bahagi si Daya ng pamilya ni Lug, at naging maayos ang lahat. Ngunit isang araw, sinabi ni Cyan kay Lug na lumitaw na ang bayani sa kanilang kaharian, at ibig sabihin nito na ang sumisikat din ang haring demonyo. Nagulat si Lug nang marinig na hindi si Setante ang tunay na bayani, at napagtanto niya na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa mundong ito. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito.